Negosyong sari-sari store. Siyempre, kasama to sa mga negosyo or example ng negosyo na hindi natin mapapalaki or mai-scale up sa level 2 business model, mga kanegosyo. Hindi natin yan ma-apply ng franchising, distribution, manpower, software, licensing. Ito, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang ha. Tulad ng sari-sari store ko yan. Sa akin yan, mga kanegosyo. Ayan yung una kong negosyo. Ito, kwento ko lang diyan, mga kanegosyo. Itong sari-sari store ko na yan, malapit yan sa TIP Cubao. Graduate po ako ng Marketing Management sa Technological Institute of the Philippines sa Cubao, Quezon City. Ayan yung sari-sari store ko, mga kanegosyo. Tambayan yan. Isipin nyo, pag may pasukan, ang daming estudyante dyan, mga kanegosyo. Halos hindi nyo na makita yung loob niyan. Kasi ang dami nakatambay na mga college student. Nagkataon, mga kanegosyo, na sa community ako ng may pera or may pambili sila kahit mag-mark up ako ng piso, 2, 3. At dahil diba pang-anim ako, mga kanegosyo, alam ko rin kasi yung mga presyo ng kalaban kong ibang sari-sari store. At lagi ako mas mahal ng 2, mas mahal ako ng 5 piso, kumpara sa ibang sari-sari store. Pero malupit naman yung serbisyo ko. Alam ng mga customer ko yan, kaya sa akin pa rin sila bumibili. Ang negosyong sari-sari store, mga kanegosyo, wala siyang focus in one. Hindi sa'yo yung brand habang buhay kang reseller. Never siya magiging grocery store pag lumaki, mga kanegosyo. At magkaiba ng business model lang sari-sari store at grocery store, mga kanegosyo. Dahil sa sari-sari store, mga kanegosyo, naglabas ka muna ng puhunan, ng pera. Namili ka muna ng paninda mo. At kikita ka lang kapag yung pinamili mo na ibenta mo na or may bumili na ng produkto mo. Ngayon sa grocery store, iba ang business model yan. Platform business model yan. Pareho lang ang grocery store at hardware ng business model. Papaliwanag ko, mga kanegosyo. Magbabagsak muna si supplier kay grocery store or kay hardware at babayaran ni grocery store or hardware within 3 to 4 months. Pwede pang gamitin ng may-ari ng grocery store yung pera within 3 to 4 months. Pwede niyang gamitin pambayad ng renta, pwede niyang gamitin pambayad ng empleyado niya, pwede niyang gamitin sa mabilis na pagpapaikot ng pera. Para siyang umutang ng pera sa bangko nang walang interes sa loob ng 3 buwan, mga kanegosyo. Kaya panalo dito lagi yung may-ari ng grocery store. Panalo sa cash flow. Kasi yung may-ari ng grocery store, hawak niya yung cash eh. At pwede niyang magamit yung cash na yon, mga kanegosyo. Kaya ang sari-sari store, ako na magpapatunay bilang dating may-ari ng sari-sari store sa loob ng 6 na taon. Ako na mismo magpapatunay na never magiging grocery yan kahit lumaki pa yan. Kasi magkaiba ng business model yan, mga kanegosyo. Hindi yan magiging grocery store. Kahit magdebate pa tayo dito ng isang araw, never magiging grocery ang sari-sari store. Yes, kumikita yan, mga kanegosyo. Hindi ko sinasabing i-close mo yan, mga kanegosyo. Mag-isip ka ng isang negosyo, halimbawa tulad ng Tipas Hopia, yung nagbabagsak ng hopia sa mga sari-sari store. Sino mas mayaman? Yung may-ari ng Tipas Hopia o yung may-ari ng sari-sari store? Kahit sabihin mo yung sari-sari store, malakas.
Yung Tipas Hopia, nakapokus lang sa Hopia. Siya may-ari ng brand. Siya yung may-ari ng produkto. Siya yung gumagawa mismo ng Hopia. Sa kanya mismo yung brand, sa kanya yung product mismo. Siya yung may-ari. Siya yung gumawa ng Hopia. At in-applyan niya ng distribution model. Kaya kaya sobrang laki ng lumaki yung negosyo ng Tipas Hopia. At lahat ng sari-sari store binabag sa kanya ng Tipas Hopia. Eh di mas mayaman yung may-ari ng Tipas Hopia kaysa sa may-ari ng sari-sari store. Kaya kung magsisimula ka palang magnegosyo, mga kanegosyo, sikapin mo ikaw yung may-ari ng produkto, ikaw yung nagluto niyan, ikaw yung nag-create, ikaw yung gumawa. Sa'yo mismo yan, mga kanegosyo. Focus in one. Hanapin yung community ng mayaman, scale up sa level 2 business model yan, applyan ng... At pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content. Kasama na sa trabaho yan bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart ka na rin, comment ka lang, sari-sari store. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag nating kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.